Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong. Pagkain, kalusugan at trabaho. Ito ang ilan sa mga sektor na binigyang diin sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod nito, inumpisahan na ng National Food Authority o NFA ang kanilang mga hakbang para mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagbili at pag-iimbak ng palay bilang pagtiyak sa food security at supply ng bigas sa bansa. Kabilang sa mga ginagawa ng ahensya ang pag-aayos ng mga warehouse, pagdagdag ng mga pasilidad gaya ng rice mill at dryers, at pagpapalaki ng storage capacity. Definitely, pag maganda ang ating buffer stock, ibig sabihin, marami ang ating buffer stocks, mas secured yung ating mga supply during calamities and emergencies. At the same time, nasusuplayan natin yung ating bentin bigas meron na. Sa ngayon, dahil sa tayo ay nakapagdagdag ng mga bagong facilities, mas marami tayong nai-imbak ngayon sa ating mga warehouses, meaning mas matatag ang ating buffer stock dahil mas lumaki ang volume. Bukod sa pagpapalawak ng storage capacity, binago rin ng NFA ang ilang paraan ng pagbili ng palay mula sa mga magsasaka. Isa rito, ang pagpapatupad ng flexible pricing scheme para makasabay sa presyo sa merkado, fast lane para sa maliliit na magtanim at purchase order system kung saan nakapila na ang bibilhing palay bago pa ang ani. Samantala, ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth naman, lalo pang palalawakin ang primary care program. Plano rin ito na isama ang ilang blood test at gamot upang mas maagapan ang paglubha ng mga sakit gaya ng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Kasunod naming tinitingnan ay yung tinatawag na pakikipag-ugnayan sa ating mga hospital kung pwedeng mag-agree na kami na aming bibilhin na yung espasyo na nilalaan nila doon sa mga tinatawag na no balance bill o yung mga kasong mga hindi na kailangan naglalabas ng pera ang ating pasyente mula sa sarili nilang bulsa. Yun ay pinag-aaralan namin at kami nakikipagpulong na marami ng mga private hospitals ang sumasang-ayon na may mga paraan naman para maibaba namin yung gastusin. Itututok naman ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA ang kanilang mga pagsasanay sa pag-angkop sa industriya. Palalakasin ng TESDA ang training tungkol sa organic agriculture, pag-aalaga ng hayop at isda at paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Ngunit para sa isang ekonomista, hindi lamang ang paglulunsad ng programa ang susi, kundi ang bilis ng pagpapatupad nito. Kakaset lang ng additional tariffs ng United States to other countries. Hindi natin narinig anong gagawin. Second, power and energy. Na-address naman yan. Pero these are medyo hindi immediate. Sana pabilisan. Sana talagang kasing bilis ng impeachment or mas mabilis pa. Sana mas mabilis pa. Kailangan na ng taong bayan yun kasi nakikita na natin kung saan papunta ang presyo ulit ng bilihin. Para kay Professor Astro Del Castillo, isang ekonomista at market analyst, dapat tutukan ngayon ng pamahalaan ang mga hamon sa food security, presyo ng enerhiya at mga patakarang makakaapekto sa pagiging competitive ng bansa. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng malinaw na hakbang sa paghahanda sa mga epekto ng kalamidad. We were expecting that the team of the president yesterday was more of mas nakinig siya sa economic team niya. Pero parang lumalabas mas nakinig siya sa political team niya and sa PR team niya. Again, this is ako, sobrero ko bilang ekonomista lang. Politics aside. So if I'm going to write the speech of the president, it's really more of problem solving and really focus 90% on the economy. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.